Mga balitang pambansa, iimbitahan sa pagdinig po ng Senado si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na nadadawit ngayon sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yan nga po'y matapos na sabihin ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nagpulong sila noong pong July 2023 kung saan dumalo umano si Roque bilang abogado. Opo, ang sinasabi dito bilang abogado siya hindi ng Lucky South kung hindi ng Whirlwind Corporation na umano'y nagpapaupa sa Lucky South 99. Alright? Maging ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ay balak kong isama sa kanila pong investigasyon ang dating tagapagsalita po ng Pangulo. Sigurado daw po ang ahensya na abogado si Roque ng Lucky South at service provider nga po na Whirlwind. Okay. Sa panayam po ng programang ito, iginit po naman ni Roque na abogado lamang siya ng Whirlwind noong pang September ng nagdaang taon at hindi ng Lucky South. Itinanggi rin po ni Roque na siya ay kinatawan ng Lucky South. Itinanggi po ni Roque na kinatawan ng Lucky South ang isang Cassandra Lee na kanyang kliyente at sinamahan mismo ho sa tanggapan nitong si Chairman Tenco. Pinaliwanag din po ni Roque ang kanyang bank documents na umano'y nadiskubre ng PAOK sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yan po ay ang aming life savings sa mag-asawa for the past 34 years. Meron po tayong bank secrecy. I never waived my right to bank secrecy. At kung gusto po nilang imbestigahan yan, feel free po. Yan po ang tinig ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ipinag-utos naman ng Court of Appeals na i-freeze ang mga bank account at assets ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Bunsod pa rin yan ang pagkakasangkot niya sa mga niraid na illegal na pogo kamakailan lamang. Sa resolusyon na inilabas ng korte, inaprubahan nila ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga bank account, real properties at personal assets ng alkalde. Base sa dokumento mula sa AMLAC, may 36 na bank accounts na nakapangalan kay Mayor Go. May isa siyang helicopter, 12 motor vehicles at 12 titulo ng lupa. Bukod kay Go, pina-freeze din ng korte ang mga asset ng kanyang business partner sa Baofu Land Development Incorporated at mga illegal na pogo na Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Zun Yuan Technology Incorporated. Yung nga din pong katanungan po natin dito kay Attorney, kung ito ho ba'y alam na ho nila, hindi pa daw po. Samantala, hindi po naman dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 22. Ito ang unang pagkakataon po naman na wala si VP Sara sa naturang pagtitipon. Kanya rin po itinatalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Sa Amerika, ang sinasabing designated survivor ay isa sa mga opisyal sa gabinete na maaring pumalit sa Pangulo ng Amerika. Hinihiwalay siya sa Pangulo at ilang pang opisyal tuwing meron pong State of the Union Address para nga po kung sakasakali na magkaroon po ng malawakang pag-atake at mamatay ang lahat ng maaari pong humalili sa presidente, meron pong isang tinatawag na designated survivor. Gid po ni House Secretary General Reginald Velasco, walang designated survivor na nakasaad nga po sa ating saligang batas. Oo nga, wala ho naman pong ibinibigay na rason si VP Sara kung bakit hindi siya pupunta sa SONA. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ako, baka magalit si First Lady niyan. Sa mga ganong joke. Mabadshot siya. Mababadshot siya ulit. Oo. Yan po ang tinig ni VP Sara Duterte. Samantala, naipaalam na raw ng Philippine Coast Guard sa China ang pagbangga ng isang foreign vessel sa isa nating bangka malapit sa Subic, Zambales. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilio, magpapadala sila ng sulat sa Maritime Safety Agency ng China para sa investigasyon. 2 Chinese vessel daw ang posibleng sangkot sa insidente. Nakikipag-ugnayan ng PCG sa Indonesian Port State Control kung nasaan ngayon ang 2 barko. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang isang mangingisda na sakay ng bangkang binangga noong July 3.
Samantala po humingi po naman ng paumanhin si Senador Alan Peter Cayetano matapos nga po silang magkasagutan ni Senador Nancy Binay sa hearing po ng Senado tungkol sa itinatayong bagong building ng Senado. Sa pagpapatuloy po ng pagdinig, nagsorry si Cayetano sa mga opisyal ng DPWH pero hindi siya direktang humingi ng dispensa kay Binay na nauna pong naghain nga ng ethics complaint laban sa kanyang kapwa senador. Ayon kay Cayetano, nagtalo lamang sila ni Binay tungkol sa totoong halaga ng new Senate Building Project. Nauna pong sinabi ni Cayetano, naabot ang proyekto sa halagang 23 billion pesos pero ito po'y nadiskubre kinalaunan na maaari daw hong umabot sa halagang 27 hanggang 29 billion pesos. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.